Pag-uusapan natin ang isang mahalagang usapin, ang karapatan ng kababaihan sa reproductive health. Mahalaga pong tandaang ito po ay hindi lamang usaping pangkalusugan, kundi usaping karapatang pantao. Ano po ba itong reproductive rights? Ayon sa World Health Organization, ang reproductive rights ay ang karapatan ng bawat isa na magpasya ng malaya at responsable kung kailan at ilang anak ang nais nila at magkaroon ng access sa impormasyon at serbisyong kinakailangan para dito. Kasama rito ang karapatan sa ligtas na pagbubuntis, access sa family planning at proteksyon laban sa diskriminasyon at karahasan. Sa Pilipinas, naisabatas ang Republic Act No. 10354 o Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Layunin nitong tiyakin ang universal access sa contraception, fertility control, reproductive health education at maternal care. Itinataguyod dito ang karapatan ng bawat isa, lalo na ng kababaihan sa impormasyon at serbisyong pangkalusugan. Kasama sa family planning ang contraceptives, paggamit po ng condom, pills, IUD at iba pang paraan para maiwasan ang pagbubuntis. Kabilang naman sa maternal care, ang prenatal, childbirth, postnatal care, pati na ang emergency obstetric care. Bagamat may batas, marami pa ring hamon sa implementasyon nito. Maraming kababaihan, lalo na sa kanayunan, ang walang sapat na access sa reproductive health services. May mga lugar na kulang sa pasilidad at edukasyon patungkol dito. Sa ilalim ng batas, tuturuan na ang mga bata ng mahalagang impormasyon tungkol sa reproductive health. Ito ay para na rin mabawasan ng mga kabataan na nasasangkot sa teenage pregnancy. Ang reproductive rights ay mahalaga sa kababaihan. Ito ay nagbibigay daan sa kanila na magdesisyon para sa kanilang katawan at kinabukasan. Kapag may access sa tamang impormasyon at serbisyo, mas nagiging empowered ang kababaihan na magplano ng kanilang pamilya at buhay. Tandaan po natin, madalas man i-apply sa kababaihan. Ang reproductive rights ay karapatan ng bawat isa. Tungkulin nating lahat na ipaglaban at igalang ito upang magkaroon ng mas makatarungan at pantay na lipunan para sa lahat. Yan muna ang ating pinag-usapan ngayong umaga sa G-Terms. Abangan ang susunod na salita at batas na ibabahagi ko sa inyo sa susunod na linggo.